Actually dito ngayon sa Bangkok ang mga kinatawan ng mga gobyerno ng hindi lang Southeast Asia kundi Asia and the Pacific at nagkasundo sila ngayong 30 minutes ago lang Mase and Shiki na by 2030 or 5 years from now ay talagang almost 99% na ang lahat ng tao sa buong mundo ay dapat na nakarehistro ang pagkapanganak o kaya ay yung pagkamatay din. No? Ito tawag na vital strategies nga. Vital statistics, meaning yung mga importante yung mga pagkarehistro mo bilang ikaw ay isang nilalang dito sa mundo. Very important ito. Sabihin ko lang muna before yung implication ng deadline na yun, Mase and Chiki, na importante kasi na registered ang bawat tao officially sa datos ng bawat gobyerno para first syempre para kayo ay kasali doon sa public service na ibibigay o yung serbisyo publiko na ibibigay ng bawat gobyerno kasama diyan ng Pilipinas sa kanilang mga mamamayan. So okay din yan na merong ganyan mga datos na talaga nakarehistro kayo. Pwede sa pag nagkaroon ng, wag naman sana nagkaroon ulit ng pandemya o magkaroon ng, yung kaguluhan sa ibang bansa tulad ngayon na merong parang palitan ng nuclear armament. So mabuti na lahat ay secured na merong rehistro sa kanila para kapag magkaroon ng displacement ay hindi ka parang nawala or naging invisible, ika nga dito sa terminolohiya ng mga eksperto na nandito ngayon sa Bangkok, Thailand. So, in-extend na to 2030, dapat by this year, ang kanilang aim talaga ay 5 years from, 10 years na kasi yung existence itong samahan na ito. Ang aim nila, 5 years after yung existence nila, ay parang gano'n na yung magiging gawi sa buong mundo, specifically sa Asia and the Pacific, pero it-extend up to 2030 because of what happened. Nagkaroon tayo ng pandemic, So parang kailangan nilang i-adjust yung mga dates na yun. Pero isipin nyo by 2030 ay parang lahat na ay registered. Just to give you yung information about it, sa ngayon, 51 million pa sa Asia and the Pacific region ang hindi registered sa pagkapanganak. It's because of displacement. Alam niyo naman yung mga yung mga nawawalaan ng teritoryo tapos yung mga napupunta sa mga karagatan tapos hindi na i-rehistro yung kanilang identity So merong mga 51 million pa. It's a big drop mga 62% do sa una ng 2024 or 2012 Mase and Chiki ay nasa 135 million pa yung number na pero 51 million na lamang yan. Tapos pagdating naman sa death certificate, 1 in every 3 ang hindi na re-report doon sa Asia and the Pacific region. So mukhang dapat talagang meron ng gawin para tama yung serbisyo publiko ng mga gobyerno. At kanina, nung nagbukas na yung ministerial meeting, Chiki Mase, Vice Chair ng Philippines, led by our USEC, Dennis Mapa, ng National Statistics Authority, or ng, kumbaga, siya yung ating representative doon. At actually, siya nagbasa ng declaration na inagrihan ng lahat ng mga member countries. At natanong ko siya siyempre, paano Pilipinas? Tayo ba? Di ba may mga problema tayo sa national ID? Correct. Pero I think ang problem lang pala doon Mase ay yung card mismo. Pero pagdating sa registration, we are at least as of this time, this year, ay 96% na yung compliance natin doon sa pagkarehistro ng ating mga mamamayan. Yung mga bagong panganak at saka yung mga namatay, nandun na tayo sa level na yun, 96+%. Pero ang aim talaga ng lahat ng mga bansa, kasama ang Pilipinas, at is 99% or 99.5% by 2030. Medyo malapit na tayo. Yung nga lang umaangal tayo kasi yung iba wala pang ID. Pero registered naman pala. Oo, pero tayo, makikita natin pagka yung sa government ba? app. Oo, E-gov? yung e-gov. Oo. Kaya lang, wala tayong hard copy. Pero at least may pruweba. Soft copy. Oo, soft That's copy it. lang. Oo. So basically, I'll be giving a more detailed report siguro via voice over in the coming days. Pero yan, saka importance niyan talaga sa ating mga mamamayan. Kasi papaano, di ba, kung paano ka mabibigyan ng serbisyo kung invisible ka. Like, kung hindi na alam na you're existing, you can't avail of all the benefits na dapat binibigay sa'yo ng gobyerno.
Oo. Hindi counted. Pero siguro kasi, ngayon, mas educated na yung mga tao, mas informed rather, yung mga tao, kung paano yung mga dapat gawin. Kasi kung umabot na tayo na 96%, naalala ko kasi yung kinukwento ng panahon ng tatay ko. Siya kasi late yung registration niya ng pagkapanganak. Sa birth. Oh. Kaya nagkaroon pa ng issue kung ano yung exact na year talaga niya. Kasi parang feeling ko yung panahon siguro nila, hindi pa ganun ka maalam yung mga nanay, tatay nila kung paano. Pero hindi naman siya home birth. Hindi ko alam. Kasi sa ospital, hindi ba meron ka kaagad birth certificate? Hindi ko rin alam kasi boomer sila eh. Oo, hindi ko alam time din. Na yun kung automatic na ba sa mga ospital na sila ba yung magre-register. Kasi mga nasa 1940s, 1950s sila ipinanganak. Kasi ngayon hinihingan ka talaga yung pangalan ng pag nanganak ka, pangalan ng anak mo, pangalan ng parents, ganyan. Kasi para sa birth certificate. Correct. So hopefully talagang lumalabas kasi mabanggit ko lang paminsan-minsan talagang tayo, we're very critical of our government Pero dito ko na-realize na parang at least 4 times yatang Mase at Chiki na hindi tayo yung hindi yung delegation natin yung nagmalaki kundi yung tatlong inattendan ko na mga parallel activities na nami-mention talaga yung Philippines bilang basehan ng ilang mga countries kung paano gawin yung mga sistema So talaga sabi ko parang parang at least meron din talaga tayo ambag. So sabi ko nga merong mga parallel activities merong parang youth counterpart itong convention na ito. At syempre ang pinaka-leader dito nagpunta pa sa stage kayo ay isang Filipino young leader from Albay. May report ako dyan pero siguro tomorrow na sa isang sa isang araw or sa pagdating natin sa Lunes, pero na-profile natin siya kayo o nabigyan natin siya ng pagkakataon nabigyan tayo ng pagkakataon na makausap siya. Tapos syempre meron ding journalist training na counterpart din itong ditong activity na ito. Na dahilan ba't ako nandito, Mase at Chiki. At yun nga, at may mga Pilipino rin na representative doon sa isinasagawa na na seminar or workshop for the media para maintindihan nila kung paano gawin. In short, para maintindihan yung math of doing statistics dito sa ating vital statistics na tinatawag. At pag sinabing vital statistics, yun yung first exercise Mase tell us your vital statistics or ibang mga kasamahan namin para sinabi na yung kanilang mga hubog. 34, 24, 36. Ganyan. But of course, scientifically, what ang ibig sabihin nun ay your name, your birth date, yung year of birth mo, tapos kung ikaw yung married na or hindi. Those are your vital statistics. Siyempre, hindi mo sabihin yung death kasi hindi ka pa naman namamatay. Pero yun yung 5 things na parang kailangan mong malaman na vital statistics mo. Na nasa mga IDs naman natin. Yung iba wala pang ID, tayo meron. Correct. Wala nga lang hard copy. Meron na ako. Ganda naman pala ganda ng bungad ng balita natin from Jovi, Nakaka-proud palang Pilipinas. 96%. Believe it or not, nagulat din ako. Akala ko parang tayo yung medyo, sabi ko, feeling ko nasa ilalim tayo. Kasi isa pa sa exercise yun are you aware of the condition ng vital stats niyo sa mga bawat country? Nako, ang baba nung namin, touring namin. Pero we were shocked do sa mga datos na ibinigay ng United Nations dito sa bangko.